Hindi ko na napansin na nandito na kami sa ospital, pero bago pa man siya bumaba ay hinawakan ko ang kamay niya. Alam kong may pagkagaspang ang kanyang mga kamay dahil sa pagtatrabaho para matustusan ang kanyang pamilya. Bakit? Tapid nitong tanong. Wala po akong pambayad. Utangin ko muna at pakilista na lang. Bayaran ko na lang pag nagkita tayo ulit. Napatawa ko sa sinabi niya dahil hindi naman ako naniningil. No, not that. By the way, I'm Dale. Pagpapakilala ko sa kanya, ngumiti ito. I'm Sophia. Pagpapakilala din niya, saka ko binitawan ang kamay niya. May inabot ako sa kanyang calling card at kinuha niya ito. Call me if you need a job. Ngumiti siya ng tipid. Salamat, sir. Dale. Pagdidiin ko sa aking pangalan. Umalis din siya pagkasabi niya noon. Napababa ako ng sakyan ko dahil naalala ko na wala nga pala itong pera kaya hinabol ko siya. Wait, Sophia. Napahinto siya at lumingon. Ano naman ba? Inis niyang turan dahil nagmamadali na ito. Ang hilig mo talaga manghabol, no? Sana sa susunod na mangyari ulit ito. Ako naman ang maghabol. Dagdag niya pa. Hindi ko nalang pinansin ang mga sinabi niya. Here, take this. Inabot ko sa kanya ang 10,000 ngunit tinignan niya lang ito at nag-aalangan na kunin ito. Kinuha ko ang kamay niya at inilagay sa kanyang palad. Para saan po ito, sir? Get it. Saka ko itiniklop ang palad niya upang mahawakan niya. Agad ko din tinanggal ang kamay ko sa pagkakahawa ko sa kamay niya. Lumuho ito pero pinunasan din niya agad. Thank you, sir. Mahinang sabi niya. Don't call me again, sir. Just call me Dale. Sorry, nakalimutan ko eh. Alis na ako ha. Sana ay huwag ka nang humabol. Ilista mo na lang ang mga utang ko sa'yo ha. Saka patakbong umalis patungo sa loob ng ospital. Umalis na din ako na masaya dahil nakatulong ako sa araw na ito. Palagi na lang niya sinasabing ilista ko na lang lahat na binibigay ko sa kanya kahit wala naman akong hinihingi na anumang kapalit. Patungo ako ngayon sa isang club kung saan dito ang tambayan ko. Tumunog ang cellphone ko. Mom is calling. Yes, Mom? Hello, son. I miss you. I miss you too, Mom. How are you and Dad also? Doing good, son. By the way, next week uuwi sa Vanessa dyan. She wants to meet you. Sana'y magkasundo na kayong dalawa dahil soon, magiging mag-asawa na din kayo. Mom, I don't like her. She's not my type. Mabait si Vanessa, anak. Maganda at edukada. Alam mo yun, right, son? Mom, I'll hang up the phone na. I'm driving. Okay, I love you, son. Love you too, Mom. Agad kong pinatay ang tawag. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa aking manibela. Alam ko mabait si Vanessa at lumaki din itong galing sa hirap na nagsumikap para lang maabot ang pinapangarap niya dahil na din sa tulong nila Mom at Daddy. Narating ko din ang pakay ko at sinalubong ako ni Grazel. Hahalikan na sana niya ako ngunit umiwas ako. Why, baby? Is there something wrong with us? Mahigpit kong hinawakan siya sa kanyang braso. Not here. And don't call me baby, by the way. Madiin kong sabi. Galit ko siyang iniwan at tinunto ng aking sports car na marami na ang naipapanalo nito. Road trip? Tanong ni Sky sa akin nang dumating ako sabay tapik sa aking braso. Yeah, kausap ko si Mom lately at sinabi niya uuwi dito sa Pilipinas sa Vanessa and she wants to meet me. Oh, what's the big deal with that? Vanessa's smart girl and gorgeous. Dude, she's not my type. Pagdidiin ko. Alright, I got your point. The good thing to do is to drive this baby. He misses you. Ang sports car ko ang tinutukoy nito. Ito ang palagi kong ginagawa sa tuwing nababadtrip ako at dito ko binubuhos ang galit ko kaya ako palaging nananalo. This is my life, my world, and I'm happy of being a monster in car racing. Walang makakatalo sa akin pagdating sa labanan ng mga habulan. That word. Naalala ko bigla ang sinabi ni Sophia. Isang simpleng babae na may simpleng pamumuhay. Hanga ako sa pagiging matatag niya sa buhay kahit na may matinding pinagdadaanan nito sa buhay. Isang linggo na nakalipas at wala pa din akong natatanggap na tawag mula kay Sophia. And this is the day that we meet Vanessa. Pero hindi ko din inaasahan na kasabay siya ng pagdating nila Mommy at Daddy. Nasurpresa ka ba namin, Iho? I was shocked dahil nandito sila sa aking opisina. Abala ako sa aking ginagawa at kailangan ko na matapos as soon as possible. Then after this ay may meeting ako sa Palawan and I need to rest after my work.
Mom! Dad! Biglang taas ng boses ko dahil hindi ako makapaniwalang darating sila kasama ni Vanessa. Napatayo agad ako sa kinauupan ko at sinalubong ng yakap si Mom at nagmano ako kay Dad bilang paggalang. Alam namin ng Dad mo na nabigla ka sa pag-uwi namin dahil excited na kasi si Vanessa na may kasal sa'yo. Agad na sabi ni Mommy. Napahilamos ako sa aking mukha dahil ayoko pang maikasal sa kanya. Mom, Dad, busy po ako ngayon at marami pa po akong appointment na kailangan tapusin. Can we talk later, Mom? Ako na ang bahalang mag-cancel sa lahat ng mga meetings mo. Sabat ni Dad. Hindi din kami magtatagal ng mommy mo dito. Yes. At nais ka lang surprisahin ni Vanessa. Vanessa, come here. Tawag ni Mommy kay Vanessa na nakatayo lang mula sa may pintuan. Huwag ka nang mahiya sa anak ko, Iha. Akala nila masaya ako makita si Vanessa, pero naiinis lang ako sa kanya. Alam kong may kakaiba sa kinikilos niya ngayon, but in the same thing, ay may pagkamaldita din ito na hindi alam ni Mommy. Hi Dale, nice to meet you again. Sabay lahat sa palad niya ngunit hindi ko yun kinuha bagkus ay tinalikuran ko siya at naupong muli sa aking swivel chair. Mukhang napahiya si Vanessa sa inasal ko at agad na binawi ang kamay na kanina pa nakalahad sa akin kanina. Dale, si Mom na mukhang galit. Let's go, hon. Mukhang stress si Dale. Let's talk to him in other time. Wait ka ni Dad. I'm sorry, Vanessa. Hingin pa umanhin ni Mom sa kanya. Sige, Iho. Alis na kami. Dumaan ko sa bahay para sabay-sabay na tayo mag-dinner. Pag-aya ni Dad sa akin. Nang makaalis na sila, kinontak ko agad si Kuya at alam kong abala din siya sa kanyang trabaho. Agad naman niya itong sinagot. Kuya, this is my death. Malamig kong sabi. My life and my world will stop because of Vanessa. Pagsusumbong ko. Para ako isang batang nagsusumbong sa aking kuya na hindi alam ang gagawin kapag may problema akong kinakaharap. Hindi pa ako handa na matali sa babaeng hindi ko mahal, lalo na kung si Vanessa ang pakakasalan ko. Hapon na at malapit na ang uwian at halos hindi ko pa natatapos ang mga paperworks ko na dapat tapusin dahil hindi ako makapag-concentrate sa aking ginagawa. Tatayo na sana ako sa kinuupan ko na may kumatok sa pintuan at iniluwa doon ang aking secretary. Yes, Jane. May nakalimutan ka pa bang sabihin sa akin? Maayos ang pagtatanong ko nang may sumulpot bigla sa kanyang likuran. Sofia, may na akong sabi. Sir Dale, kailangan po kita makausap. Please po. Pagmamakaawa nito sa akin ngunit hawak siya ng aking secretary sa kanyang braso. Sir, pasensya na po. Hindi ko po siya masabihan na mag-antay sa labas kaso mapilit siya na gustong pumasok agad. Magwawala daw po kapag hindi kanya nakita o nakausap. Okay, pakawalan mo na siya, Jane. Ako nang bahala sa kanya. Dumagdag pa ito sa problema ko na hindi ko malaman ang dahilan kung bakit ba siya nandito ngayon. Sige po, sir. Lalabas na po ako. Magalang na sagot ni Jane at lumabas na ito sa aking opisina. Why are you here? Madiin kong tanong. Masaya siya nang nakita niya ako dahil nakangiti ito. Sir Dale, kailangan ko po sana ng tulong niyo at huwag po sana kayo magagalit sa akin. Napahinto siya sa pagsasalita. Tell me, what is that? Hurry up! Nagulat siya sa pagkakasabi ko noon kaya kusan lumabas na lang sa bibig niya at nagkakanda utal-utal pa. Kailangan ko po sana ng malaking halaga para po sa operasyon ni Inay. Diretsahan nitong sabi. What do you think of me? Isang bunker? Ha, Sophia? Napakuyom siya ng dalawang kamao at napatulala siya sa sinabi ko. Hindi niya siguro inaasahan na iyon ang isasagot ko sa kanya. Napayuko siya at tila napahiya sa inasal ko ngayon. Sorry po. Ikaw lang po kasi ang naisip ko makakatulong sa akin. Mahinang sabi nito. Pwede ba, Sophia? Huwag kang yumuko kapag kinakausap kita. Iniangat ko ang ulo nito mula sa pagkakayuko nito. Nagtama ang mga mata namin pareho. Nakita ko na lang sa mga mata niya na may namumuong luha at pinipigilan niya lang itong pumatak. Mainit ang ulo ko ngayon at sumabay pa itong si Sophia. At wrong timing pa ang pagdating nito. Pasensya na po kayo kung naging desperado na ako na makahiram ng pera sa inyo. Gusto ko lamang po na maoperahan agad sa Inay dahil gusto ko po siya na makasama ng matagal at ito na lang ang tanging paraan ko para makasama pa siya ng matagal dahil mahal na mahal kong Inay ko. Sige po, halis na lang po ako. Bali ata na pumunta pa ako dito.
Akmang aalis na siya nang pigilan ko siya ngunit hindi ito lumingon at nagtuloy-tuloy lamang ito sa paglabas ng opisina. Napailamos ako sa aking mukha dahil nasaktan ko siya. Alam ko na nangangailangan nito ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang magulang. Agad ko naman siyang sinundan pero na makalabas na ako hindi ko na siya makita pa. Tinungo ko agad ang sakyan ko at na makasakay na ako ay agad ko na itong pinaandar. Sa pagmamadali ko ay may humarang na sakyan sa daraanan ko. Napababa ako sa magarang sakyan upang tingnan kung sinong marahas na gawin ito para harangan ako sa daraanan ko. Bumukas din ang pintuan sa driver's seat at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang subanasa ang sakay nito. It was you again. Malamig kong sabi. Yeah. Are you surprised again, Dale? Ganyan ka na ba kadesperado na maikasal ka agad sa akin, ha, Vanessa? It will never happen. In your dreams. Pagdidiin ko. Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang inis nito sa akin. Hindi ako nagpunta dito para sa atin o para sa kasal natin. And by the way, hindi din ako desperada, Dale. Alam natin hindi natin mahal ang isa't isa. And I hate this arranged marriage. Pagdidiin nito. Nandito ako para pag-usapan sana ito dahil ayoko pang matali sa'yo. Kaya't habang maaga pa, ay sabihin na natin sa mga magulang natin. Mahal ko ang fiancé ko na dapat sana ay sa kanya ako maikasal. Pag-amin niya sa akin. Napakunot ang aking noo sa sinabi niyang pag-amin. Is that true? Hinawakan niya aking kamay at mariing pinisil niya iyon. Totoo ang mga sinabi ko, Dale. Kaya minadali ko ang pag-uwi ko dito para kausapin ka at may sago ang plano natin. That's a good news, Vanessa. At dahan-dahan ang pagtanggal ko sa pagkakahawak ng kamay niya sa kamay ko at isinuksok ito sa dalawang bulsa. Pag-usapan natin iyan sa ibang araw, Vanessa. I'm sorry, I'm in a hurry. Get out your car now. Malamig kong sabi. Okay, fine. I'm sorry for disturbing you. Tumalikod na ito at sumakay na siya sa kanyang sakyan. Sumakay ulit ako sa aking sakyan at agad na pinaandar. Pinaharurot ko ng mabilis ito upang maabutan si Sofia sa daan kung sakaling makita ko pa siya. Ngunit magdidilim na ang paligid, hindi ko pa rin siya nakikita at nahanap. Nag-decide ako magpunta na lang doon sa ospital, baka sakaling nandoon lang siya. Narating ko din agad ang pakay ko at agad na hinanap ang room ng pasyente. Nalungkot ako na makita ko ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina ni Sofia. Samantala, nalimpungatan naman ang kapatid ni Sofia nang makita niyang may bagong dating sa kanilang kwarto. Nagtaka siya at napatayo kung ano ang pakay ni Dale kung bakit siya naririto. Kuya, sino po kayo at ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Patty na sumunod kay Sofia. Where's Sofia? Si ate po. Kanina pa po siya wala at hanggang ngayon po hindi pa po siya nakakabalik. Nag-aalala na po ako sa ate kong iyon. Halos magpakahirap na sa paghanap ng pera para sa operasyon ng inay. Okay, huwag ka na mag-alala at ako nang bahala sa lahat. Lumaki ang dalawang mata ni Patty dahil may isang gwapong lalaking gustong tumulong sa inay niya. Kaya napatanong ito, Kuya, boyfriend ka ba ni ate? No, I'm his friend. Tipid na sagot ni Dale. Tumango siya at hindi may alis ang tingin nito sa lalaki. Sayang naman po pala. At hindi kayo boyfriend ni ate? Napangiti ako sa sinabi niya. Bakit naman sayang? Kunwaring tanong ko sa kanya. Gwapo po kasi kayo, kuya. Hiyan nitong sabi. Napatingin kaming dalawa sa gawin ng ina niyang nakahiga sa kama nang magsalita ito. Pati, asan ang ate mo? Tanong nito sabay ubo nito. Halos mahirapan na siya sa kanyang kalagayan dahil sa sakit na kailangang malunasan agad. Lumapit kami sa kinaroroonan niya. Napatingin ang kanyang ina sa akin na tila kinikilala niya ako. Napakunot ang noon nito. Sino siya, Patty? Biglang tanong nito. Kaibigan daw po siya ni ate inay. Siya po si Dale. Pagdudugtong ko. Hinahanap niya po si ate kaso wala naman po siya dito. Naku naman ang batang iyon. Wala natigil sa paghahanap ng pera. Sana'y hinayaan niyo na lang ako. Hindi na din naman ako magtatagal dito sa mundo. Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan dahil mahal na mahal ka po namin. Gagawin po namin lahat para malunasan agad ang sakit niyo. Please po, inay. Magpakatatag po kayo, alang-alang po sa aming mga anak niyo. Napahigpit ang hawak ng kanyang ina sa kamay ni Patty. Naaawa na ako sa ate mo. Kahit na hindi natin siya. Napatigil ito sa pagsalita.
Sa kanya din binitawan ang kamay ng kanyang anak. Tahimik lamang si Dale na nakikinig sa dalawa. Dahil si Sofia lang naman ang pakay niya para iabot sa kanya ang halaga na kailangan nito para sa operasyon ng kanyang ina. Nasaan na bang ate mo at saan naman nagpupunta yun? Nagkatinginan kaming dalawa dahil ako ay hindi ko din alam kung saan ito nagpunta. Kasalanan ko ito kaya hanggang ngayon ay wala pa din siya. Kung hindi ko lang siya napagsabihan ng masakit na salita ay malamang na nandito na siya at hindi na nag-alala pa ang kanyang ina. Nagpaalam muna ako sa kanila at inasikaso ang kanilang billing na nagkakahalaga ng kulang-kulang 1,000,000. Ganoon na lamang kalaki ang halaga ng pera para sa agarang operasyon ng kanyang ina. Wala lang sa akin ang pera basta makatulong lang ako. Napailing na lang ako ng ulo nang maalala ko noong una kami magkita. That girl, masyadong madada at maingay. Parang nakakain ng Armalite sa sobrang ingay at makulit. Pasakay pa lang ako sa sasakyan nang tumunog ang aking phone. Sky is calling. Agad ko itong sinagot. What? Hey, what's up bro? Ngayon ka lang ata wala dito ah. Come here and let's enjoy the party. Maraming tao ngayon. Mula sa kabilang linya. Why? Hindi ba kayo masaya na wala ako dyan? May bagong chicks dito bro. And I think wala pa itong karanasan eh. I don't mind her. And wait me there after 30 minutes. You know? Basta bagong bilis mo talaga. Sabay halakhak nito. Whatever. Huli kong tugon saka ko siya pinatayan ng tawag. Kasalukuyan ako nagdo-drive nang tumawag si Dad sa aking phone. Naalala ko pala na may family dinner kami at alam kong magagalit na naman siya kapag hindi ako nakapunta sa mansyon ng aking mga magulang. Umalis si Sofia na dala-dala ang pagkainis nito kay Dale dahil sa tuwing humihingi ito ng tulong ay palagi na lang siya nitong pinapahiya. Ngunit malakas ang loob nito na susundan din siya nito. Pero iba ang iniisip niya sa katotohanan dahil hindi man lang siya sinundan na dati ay sinusundan naman siya. Hindi kaya nagsawa na siya sa akin? Natulungan ako? Kainis naman. Bakit pa kasi ako malis agad kanina nung tinawag niya ako? Kung hindi lang sana ako nagmatigas ay malamang nakasama ko na siya ngayon. Saan ako kukuha ng pera niyan? Ay, palaka! Gulat ko at muntik na ako mapasubsob sa daan nang may natapakan ako nakasuot na rubber shoes dahil sa pagmamadali kong maglakad. Napabaling ang tingin ko sa taong iyon. Hindi ko siya makilala dahil nakasuot siya ng malaking sombrero sa ulo at naka-shades pa ito. Napakunot ang noo ko dahil ang baduy ng kasuotan niya. Naalala ko tuloy ang baklang kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko na lang siya pinansin at umalis na lang ako at nagtuloy sa paglalakad nang tawagin niya ako sa pangalan ko. Sofia! Malumanay niyang sigaw at napalingon ako upang hanapin kung sino ang tumawag sa pangalan ko. Hindi ko alam kung sino yun dahil may mga tao naman akong kasabay sa paglalakad. Hindi, gudi-gudi ko lang iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad ngunit sumigaw siyang muli. Ay, ano ba yan? Nagmamadali ako pero may taong gusto ko lukuhin. Bahala ka dyan. Sa katatawag mo. Wala akong panahon na makipaglukuhan ngayon sa iyo. Ines kunturan. Malapit nang magdapit hapon ay wala pa ako nahanap na pera. Sumakay ako sa nakaparadang jeep at isang pasahero na lang ay mapupuno na. Umandar ang jeep dahil sa isang pasaherong bagong dating. Puno na ang laman ng jeep. Halos magsiksikan na kami. Hindi ko alam kung sinong taong gustong makasiksik sa kinaupan ko dahil nakatalikod ako. Nilingon ko siya at nanlaki ang mga mata ko dahil siya na naman yung taong kanina sa may daanan na nakatambay lang doon sa may poste ng ilaw. Inismiran ko siya dahil nababatrip ako makita siya at tumalikod na ako. Miss, paabot ng pamasahe. Malambot nitong sabi mula sa katabi ko. Kinuha ko at inabot ang bayad doon sa katabi ko. Lahat sila'y nakapagbayad na at ako na lang ang hindi pa. Kinuha ko ang coin purse ko at binuksan ko. Napamulagat na lang ako sa nakita ko. 20 pesos na lang ang natitira. Kinabahan ako dahil kulang ng 5 piso. Mukhang maglalakad na naman ako nito. Sapok ko ang ulo dahil sa sobrang stress ko ngayon. Kulang bang pamasahe mo? Tanong ng katabi ko. Tumango ako dahil nahiya akong humarap sa kanya. Ako na magbabayad ng pamasahe mo, girl. Napakunot ang noo ko dahil parang kilala ko ang tawag na iyon. Masaya akong humarap sa kanya at nakita ko sa Vivian, ang kaibigan kong bakla. Dahil wala na itong shades at malaking sombrero sa kanyang ulo. Vivian! Mga akong sabi. Napahawak pa ako sa akin dibdib nang makita ko siya dahil sa nag-iba na siya ngayon. Oo, ako nga. Ikaw ha, nakalimot ka na.
Hindi ko naman kasi alam na ikaw pala yan. Ang laki na ipinagbago mo eh. Napayakap ako sa kanya dahil nakita ko muli ang kaibigan ko at na-miss ko siya ng sobra. Siya ang matagal ko ng kaibigan na hindi ako pinabayaan at handang tulungan ako kapag ako ay may problema. Naikwento ko na din sa kanya ang mga pinagdadaanan ko at handa siyang tulungan ako. Nagulat pa ito nang sabihin kong malaking halaga ang kakailanganin ko para sa operasyon ng aking inay. Alam kong hindi niya ako tunay na anak, kahit hindi niya sabihin sa akin dahil iniisip niya na masasaktan lang ako. Pero ayos lang sa akin iyon kahit hindi niya ito sabihin sa akin, kahit na sa ibang tao ko pa nalaman. Kaya kami umalis sa dati namin tirahan, pero napamahal na din ako sa kanila at sila ang tinuring kong tunay na pamilya. Huminto ang sakyang pampasaherong jeep sa tapat ng club dahil dito nagtatrabaho sa Vivian at dito na din siya nakatira. Kaya pala wala na akong balita sa kanya. Ay umalis pala ito at nagpunta ng ibang bansa para makapagtrabaho. At heto siya ngayon, isa na din pala siyang may-ari ng bar na ito. Oh, yan, lumito ka muna. O kaya kung gusto mo, magtrabaho ka na lang dito para makaipon ka ng 1,000,000. Pero, kaya mo bang ipunin iyon? Baka matsugi ng inay mo bago ka pa makaipon ng 1,000,000. Mahabang sabi nito. Wala na bang ibang paraan para makaipon ako ng malaki ha, Pax? Naku, wala na ako maisip na ibang paraan, kundi ang... Ay naku, hindi po pwede sa'yo yun. Okay lang, Bax. Basta makaipon ako ng malaking halaga, alang-alang lang sa inay ko. Napapikit ako ng mata. Kahit labag sa loobin ko na gawin ito. Kaya mo na bang gawin ang gano'ng trabaho ha, Carla? Napahawak sa aking braso si Bax. Tumango ako at napayakap na lang sa kanya. Pasensya ka na ha. Kung hindi lang ako nagpapagawa ng mansyon ko, ipinahiram na sana kita. Okay lang, Bax. Para kay inay naman itong gagawin ko. Wala na akong choice eh. Mahal ko si inay. Paano sa Gavin? Alam niya na ba ito? Makikipag-break ako sa kanya, Bax. Bakit ko pa itutuloy ang relasyon namin kung isa na ako maduming babae? Matatanggap pa ba niya ako kapag nalaman niyang ito magiging trabaho ko na isang bayarang babae? Malungkot kong sabi. Hayaan mo at ako nang bahala magdagdag sa perang ipambabayad mo sa ospital. Napangiti ako sa sinabi ni Bax dahil masasagot na ang problema ko. Hinanda ko na ang sarili ko para sa una kong trabaho. Naging waitress ako sa unang gabi at nakasuot ako ng isang uniformeng damit na Bonnie. Hindi ako komportable sa suot ko dahil sakit ang pisngi ng aking dibdib. Maigsi din ang suot kong palda na halos sandang ka lang na isang kamay ng lalaki. Pilit ko pa ito ibinababa dahil sa hindi pa ako sanay sa ganitong trabaho. Unang gabi ko pa lang ay kinakabahan na ako dahil sa marami mga tao ngayon at halos mga kalalakihan ang naririto. Bawat uniform na nakasuot sa amin ay may mga numero. Kung alin ang numerong nakalagay sa amin damit, ay doon lang ang pagsisilbihan ko. Ang daya naman. Bakit mag-isa lang ako doon, Bax? Natatakot ako. Hawak ko isang tray na may lamang isang bucket na yelo at may isang boteng alak habang naglalakad patungo doon kung saan ako nakatoka. Tama lang yan, girla. Kasi kung dalawa kayo, ay maghahati pa kayo ng kasama mo sa sasahurin mo. Sayang naman ang 5,000 sa isang gabi. Ganun ba? Sige, kakayanin ko ito. Ipagdasal mo ako ha. Baliw. Okay, go. Kaya mo yan. Tumango na lang ako at tinunto ng VIP room 2. At yun na nakalagay sa numero sa akin damit. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko nang nasa tapat na ako ng pintuan. Huminga ako ng malalim bago ko iyon binuksan. Pumasok ako na dala-dala ang kaba sa aking dibdib. Mga 4 na lalaki ang nakita ko, pagbungad ko pa lang na halos mamuon na ang pawis sa aking noo. Nawala din ang aking kaba sa aking dibdib nang may pumasok na 2 babae dito sa loob ng VIP room. Akala ko'y may himatay na ako pero salamat na din at may mga babae akong makakasama. Nagpahinga muna ako sa may gilid ng mailapag ko na ang tray sa round table. Inyo, Bonnie. Dinig ko pang pag-uusap ng 4 na lalaki. Ginagawa ko na lang panakip yung tray sa aking katawan upang takpan ng litaw ng pisngi ng aking dibdib dahil pakaramdam ko'y nahuhubaran ako sa ginagawang paninitig nila sa akin. Hey! Tawag sa akin ng nakaputing polo. Gwapo siya at mestizo. Lumapit ako at tinanong ko siya. Yes sir, may ipag-uutos po ba kayo? Tanong ko na may ngiti sa labi. Nothing. Can I invite you to join with us? Ha? Gulat ko. Kunwari hindi ko narinig. Ano po ulit, sir? Pagulit ko sa tanong ko dahil baka namali lang ang pandinig ko.
Kung pwede ka daw bang makijoin dito, Miss Money number 2? Sabat naman ang isang lalaking naka-gray shirt. You can sit here, beside me. Kaysa tumayo ka lang doon, mag-isa at mangalay ang dalawang mong binti sa kakatayo mo doon sa gilid. Okay lang po ako, sir. Huwag po kayo mag-alala. Salamat na lang po sa offer nyo. Ngunit hindi po pwede. Pagtanggi ko. Baka matanggal po kasi ako sa trabaho ko. Pagsisinungaling ko na lang. Naku naman. Pakipot ka pa, kahit gusto mo naman tumabi sa kanya. Anas na babaeng naka-red, na halos luwa na ang dibdib nito. Will you stop, Eunice? Hindi ka ang kausap ko. And don't interrupt our conversation. Did you understand? Madiin itong sabi. Oh, I'm sorry, Sky. Napatingin sa akin ang nagngangalang Sky. Sit here. Turo niya sa okupadong upuan at sumunod naman ako. What is your name? Tanong niya na nakatingin lang sa akin. Sophia po. Agad kong sagot. Oh, you have a nice name. Bani Sophia. Wika ng may blonde, ang buhok at lahat sila ay may itsura. Lalo na itong si Sky na mistiso. Exactly. At bagay na bagay sa kanya, right? Tanong na isang singkit na parang may hawig na artistang Koreano. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang aking paningin sa kanilang apat dahil lahat sila ay makalaglag ponte. Napapalibutan ako ng mga gwapong nilalang at parang ayoko nang tumayo sa kinauupan ko ngayon. Hey, Bonnie Sophia, you want to drink? Tanong ng singkit. Don't offer her, Mr. Morris. At baka hindi siya sanay sa matataas na lasa ng alak. If you want to offer her, give him a latest drink. Nakikinig lamang ako sa usapan nila at kung papainumin man nila ako, ay baka hindi ko na magawa ang trabaho ko. Umiinom ka ba, Miss Bonnie Sophia? Tanong ni Blonde. Umiinom po ako, sir, pero slight lang. Saka hindi po ako pwedeng uminom ngayon at baka hindi ko na magawa ang trabaho ko. Okay na po ako dito na nakaupo. Malaking bagay na po yun sa akin. Okay, inumin mo na lang ito pagkatapos mo magtrabaho. Wika ni Sky. Ngumisi lang ang dalawang babae sa akin at inismiran pa nila ako. Pumayag na lang sila sa gusto ko at hindi na nila ako pinilit pa. Pero mamaya na lang ako iinom pagka uwi ko dahil bayad na ang alak na treat sa akin ng Sky. You want more? Tanong ni Sky sa akin dahil ubos na ang laman ng aking kupita. No, sir. Thanks na lang po. Okay na ako ng one shot. Hiya akong tugon. Gusto ko pa sanang uminom kaso ay baka malasing ako at hindi na magawa pa ang trabaho ko. Tumayo ako upang kumuha ulit ng isang bucket ng yelo dahil ubos na ito. Nahilo pa ako ng konti pagkatayo ko. Are you alright? Alalang tanong ni Sky. Yes, sir. Ayos lang po ako. Sige po, ikukuha ko lang po kayo ng vodka. Are you sure? You're alright? Pag-uulit niya sa tanong niya. Huwag po kayo mag-alala, sir. I'm fine. See? Tanong ko sa ayos na pagkakatayo. Okay, you may go now. Malumanin niyang utos. Umalis na ako. Dinig ko pa ang sabi ng dalawang babae na maarte daw ako. Inggit lang sila dahil sa akin ang atensyon ng apat na lalaki imbes na sa kanila. Alam ko naman sa sarili ko na mas maganda ako sa kanila. Hindi naman talaga ako sanay na uminom. Nagkataon lang na napapasubo ako sa pag-inom kapag may problema ako at first time kong uminom noong time na mawalan ako ng trabaho. Lumabas ako ng room upang kumuha ulit ng maiinom nila. Pababa na sana ako na may humipo sa akin pang upo. Nagulat ako sa paggawa niyang iyon. Galit ako lumingon sa kanya at pinamewangan ko ito. Naningkit ang aking mga mata habang siya'y nakangisi lang sa akin. Isang lalaki matangkad at medyo may pagka mahaba ang buhok at may itsura din. Bakit mo ginawa yun? Inis kong sabi. Oh, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang dumapo ang palad ko dyan. Turo niya. Inyo, Bonnie. Seryosong sabi niya. Natakot ako nang yumuko ito dahil matangkad siya. You're so cute. Bulong nito sa akin tenga. Nanindig ang aking mga balahibo nang dumapo ang kanyang hininga sa aking balat. Tila may kung anong binabalak ito sa akin kaya ako na lang ang umiwas. Ayoko maging bastos sa customer kaya hinayaan ko na lang ang kanyang ginawa. Nagpaalam pa ako sa kanya ngunit hinawakan niya ang isa kong palad. Bitiwan mo ako! Pagpupumiglas ko sa aking kamay ngunit mahigpit niya lang na hinawakan nito. Pilit niya akong dinadala sa may dulong bahagi ng pasilyo sa may bandang kadiliman. Natatakot ako sa kung ano man ang binabalak niya. Sophia! Napalingon kaming dalawa sa bagong dating. Nagulat ako nang si Dale ang tumawag sa pangalan ko. Tila nawala ang kaba sa aking dibdib nang nandito na siya.
Pero iba naman ang kabang pumalit sa nararamdaman ko ngayon. Mas lalo lang lumakas ang tibok ng aking puso pagkakita ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya naririto. Sinusundan niya kaya ako? Tanong ko sa isip ko. Let her go! Madiin itong sabi. Agad din akong binitawan ng lalaking estranghero at tumakbo palayo sa kanya. Hindi ko na pinansin pa si Dale pero kita ng gilid ng aking mata na nakatingin lang ito sa akin at nagtuloy-tuloy lang sa pagbaba ng hagdan. Patuloy pa din ang malakas na kabog ng aking dibdib at ewan ko ba kung bakit ganito na lang ang pakiramdam ko na para bang may kakaiba kong nadarama. Sa totoo lang pakiramdam ko ay siyang superhero ko ngayong gabi dahil naligtas ako sa kapahamakan. Yun lang yun dahil walang masamang nangyari sa akin at hindi natuloy ang binabalak na lalaking estranghero na gawin sa akin ang masamang binabalak nito. Anyari sa'yo at para kang hinabol ng sandabakbak na kabayo? Tanong ni Box nang makarating ako sa bar counter. Hindi ko talaga inaasahan na ganito mangyayari sa akin, Box. Ang alinman tinutukoy mo, girl. Na halos mga gwapo nandoon sa room 2. Napakunot ang noo ko. Hindi yun, Box. Muntik na akong gasain nung manyak na lalaking long hair. Mabuti na lang dumating si Dale. OMG, si Dale baka mo? Namilog ang mga mata ni Bax. Nandito siya? Masaya na itong tanong. Oh my God. With acting kilig much si Bax. Yung crush ko. Tumili pa ito. Crush? Paindayog kong sabi. Hindi mo ba alam na playboy yung bilyonaryo na iyon? Well, hindi nga. Pagsingit ko, totoo nga. Kaya nga ang dami babaeng na umaling sa kanya eh. At isa na ako doon sa mga babae na iyon. At saka, ang dax niya pa. Malanding sabi pa nito. Anong dax ba yung sinasabi mo? Pato ba yan? Takang tanong ko. Ewan ko sa'yo. Basta, ang dax niya, girl ah. Napapatingin na din ang mga tao sa kanya dahil sa landing pagsasalita nito. Bahala ka na din dyan. Basta ang alam ko ay pato yun. Pamimilit ko sa kanya at iniwan na lang ako ni Bax dito at inintay ang laman ng tray na hawak ko kanina. Grabing baklang yun. Siya ba talaga may-ari ng bar na ito? Tanong ko sa sarili. Nakahanda na ang mga idadala ko sa room 2 at paakyat na ako papunta doon. Nakasalubong ko pa ang lalaking estranghero sa may pasilyo at may kausap ito sa kanyang telepono. May pasana din siya sa kanyang pisngi at putok na ang labi nito na kanina ay wala naman. Mabagsik ang kanyang mga mata nang makita ko at parang may masama na naman itong balak sa akin. Nagdara-diretso lang ako sa paglalakad papuntang room 2 dahil dinaanan ko pa ang room 1 at mabuti na lang ay may lumabas na babae doon sa dinaanan ko kaya't ligtas na naman ako sa kapahamakan. Kumabog muli ang dibdib ko nang nasa tapat na naman ako ng pintuan ng room 2. Inayos ko muna ang laylayan ng aking maigsing palda bago pumasok. Medyo dumilim na ang paligid dahil sa dim light ang naka-on dito. Dire-diretso lang ako sa paglalakad at nang matuntun ko ng mesa ay dahan-dahan kong inilapag ang tray at isa-isa kong inilapag ang bote ng alak sa kanila, bawat tao. Kusa nila ako napatingin sa panghuli nang ilapag ko na ang bote ng kanyang alak. Dahil, bulalas ko. Kunot ang kanyang noo nang makita ko siya. Napadiretso ko ng tayo at tila nahiya pa ako na magkita kami dito. Magkakilala kayo? Tanong ni Mr. Morris. Hindi umimik si Dale at parang galit ito sa akin dahil sa masamang paninitig niya sa akin. She's my one. Nagtama ang mga mata naming dalawa pagkasabi niya noon.